Magandang umaga, welcome back ulit sa aking vlog, no? Ngayon, pag-usapan naman natin, bakit daw nakaka-experience sila ng sintomas ng hyperthyroidism after magpa-radioactive iodine? So, tara, pag-usapan na natin. Paglilinaw, hindi po ako isang espesyalista o doktor, no? Kagaya nyo rin po ako na may thyroid problem. O tara, mabilis lang to. Nila, Kuya, sir, bakit gano'n, no? Nag-take ako ng rye o ng radioactive iodine, bakit nararanasan ko yung mga sintomas ng hyperthyroidism after ilang days? Or yung iba, after ilang oras mula nung itinake ko yung radioactive iodine o rye. Okay, so ganito kasi yun. Ang explanation kasi sa akin ni nuclear medicine, doctor, kagaya ko, 15 MCI, no? Bibigyan kita ng 15 MCI Ragel, ang form niya capsule. But nakita niyo naman sa mga nakaraang video ko, no? Nakalagay siya doon. Yun nga, ininom ko yun ng direkta kong ihuhulog sa lalamunan ko. Pero yung iba, gumagamit, ito assuming clear siya, no? Clear na straw, assuming lang ha. Yung iba, isinushoot dito sa bibig. Ihuhulog ni doktor yung capsule o tablet papuntang lalamunan para dun lang siya tatama saka mo iinumin, no? Radioactive iodine, i-absorb po kasi siya ni thyroid natin, no? So may radioactive iodine siya. Ano bang gagawin ni radioactive iodine? Masusunog niya si thyroid gland natin. Or ang ginamit pa nga term sa akin ni nuclear medicine doctor, para siyang maliliit na karayom na papasok sa ating sistema, lalo na sa thyroid, i-absorb ni thyroid at bubutasin niya ng maraming beses si thyroid. So, anong mangyayari pag na-absorb na ni thyroid ang radioactive iodine? O, yun na, no? Na-absorb na ni thyroid yung rye. Okay, so binutas niya na yung ating thyroid. Ano bang nangyayari pagka na-damage na ang ating thyroid? Tatagas ngayon si T3 at sa T4 mula kay thyroid, no? Lalabas lahat yan at pupunta yan sa ating bloodstream. So, ito na mangyayari. Let's say, after 4 hours, 6 hours na radioactive iodine ka, kung ang normal heart rate mo ay umaabot lang ng 65 hanggang 70 at rest, ngayon, tumataas po yan ng dahan-dahan. Ako na-experience ko yan, no? Sabi sa akin ni doktor, no? Hindi ako naka-confine. Naka-outpatient ako no, nung nag-radioactive ako. Ngayon, kinuhanan ako ni nurse at saka ni doctor ng vital signs. No? Sabi niya sa akin, medyo tumataas na ang iyong pulse rate o heart rate, yung blood pressure mo medyo umangat ng konti, no? Well, because of radioactive iodine. Yung iba naman, naka-admit talaga for 1 day. Kagaya ng twin brother ko, naka-admit siya, ako hindi, outpatient lang. Ito pa yung mga iba kong na-experience, no? Andyan yung palpitation ko. Sabi ko, ba't para ako may konting kabog, pero hindi naman malala. Kaya ang sabi sa akin ni doktor, bumili ka ng 10 mg na propranolol or Inderal, inumin mo siya if necessary. So, ganun po ang advice sa akin ni doktor, no? Well, syempre, sinunod ko naman yon. Tapos, eto pa, uminom ka ng maraming tubig pagdating mo sa bahay. Huwag ang hindi, no? Para makatulong siya sa pag-flush out. But, again, sabi ko nga sa inyo, andyan pa rin yung hindi ko naman masasabing umulit na umulit. Nararamdaman ko pa rin yung sintomas ng hyperthyroid. Well, kasi nga, sabi sa akin ni doktor, after mong maray at kinuhanan kita ng thyroid function test, wala tayong makukuhang normal. Kasi lahat yan ay lumabas sa thyroid mo. Ang mangyayari kasi rito, Ragel, masusunog ni radioactive iodine or ni rye yung part ng thyroid mo, ng tissue na siyang nagpuproduce ng sobrang daming FT4, ng T3, kaya nagiging hyperthyroid ka. But I know na after kong i-take yun, magiging hypo naman ako.
Okay, gaano ko ba katagal na experience yung sintomas ng hyperthyroidism after RAI? Na-experience ko yung sintomas ng hyperthyroidism after RAI siguro mga 2 linggo rin, mahigit. Pero hindi siya malala. Andyan yung tumitibok ng medyo mabilis yung puso mo kasi nung time na yon, 'di ba, pinahinto na yung top din ko kasi ready for radioactive iodine na ako, no? So ganon. Na-experience ko naman siya like palpitation na hindi naman sobrang lala pero andun yung kabog. Parang uminom ka lang ng kape. Parang ganun yung feeling. Tapos andyan din yung tremors. Andyan din yung anxiety na para akong nagugulat or natatakot. Kagaya nga nung in-explain ko, no, nakasakay ako ng jeep, biglang sumipa yung anxiety na parang feeling ko, gusto kong bumaba ng jeep na uminit to, na nagda-dry yung mouth ko, buti na lang may dala akong 1 litrong malamig na tubig, no? So ganun yung pakiramdam ko, no? Buti na lang hindi rin ako nagdala ng kotse noon dahil kung doon pumutok yung anxiety ko, baka nadisgrasya pa ako sa kalye, no? So ganun. Kaya kung i-advise kayo ni doktor na i-admit or kung magpaparay kayo, magpasama kayo. Ako kasi noon wala eh. Kasi yung wife ko noon buntis. So hindi rin siya po pwede. Okay? So yun yung mga na-experience ko noon, tremors. Na-experience ko siya ng konti lalo na dito sa arms ko, no, may konti ako. Pagka tinuon ko yung kamay ko ng ganyan, medyo may konting pitik. Or pagka ipinakita ko sa yung daliri ko ng ganyan, medyo hindi siya stable. May ganun akong sintomas no? Pero again, hindi naman siya sabihin mong nakaabala sa akin. Iba pa rin talaga yung sintomas ng totoong hyperthyroidism o yung nasa peak ka ng hyperthyroidism. Ibang-iba yun. So, yun na nga yung nangyari, no? Tumatagas kasi yung maraming thyroid hormones sa katawan natin. So, anong nangyayari? Nagiging hyper ulit tayo, yung pakiramdam natin. But again, after a month, or let's say more than a month, mga 1 buwan at kalahati, unti-unti namang nababago. Unti-unti na tayong nagta-transition into hypothyroidism. So, ganun lang po siya. Well, normal naman ma-experience yun. But again, pag sinabi sa iyo ni doktor na mag-ready ka ng propranolol, be ready. No, kailangan meron ka nun. Kasi nga, kung may palpitation ka o yung kabog na hindi ka comfortable, let's say umaabot ka ng 90, wala ka namang ginagawa, pinapatake niya ako nun. No? Pero yung top din, hindi niya ako pinatake. Sabi niya sa akin, wala kang iinuming top din para makita natin yung progress ng ating RAI or ng radioactive iodine kung ano yung narating niya. Kasi kung iinuman mo ng top din yan, hindi natin makikita yung result kung gumana ba talaga yung RAI or hindi. Kasi ang RAI po pwede rin mauwi sa failure or pwede siya mag-failed, no? Kaya hanggat maaari, sabi ni doktor, wala kang iinuming top din, i-ready mo lang yung propranolol. Then that's it. So, ganun lang naman. Okay? So, hindi naman komplikado. Kung may plano kang magpa-radioactive iodine o magpa-RAI, wag kang matakot, no? Wala namang komplikado ron. Wala naman ako nakikitang problem. As long as na sundin lang po natin ang ating doktor, no? Sundin po natin ang ating management na binigay sa atin. No? So, ganun lang naman. And dagdag ko nga pala, no, naranasan ko rin ulit doon nung pagka-take ko ng RAI after ilang days. Naranasan ko ulit yung pawisin, lalo na sa kilikili, no, na napapansin ko basa. Malakas akong magpawis, no, may ganun. So naiintindihan ko naman na part 'yon ng signs and symptoms of hyperthyroidism. Pinaliwanag naman din sa akin, informed naman ako na mararanasan mo yung mga ilang sintomas ng hyperthyroidism. So, better consult your doctor, makinig ng mabuti, or kung may gusto ko yung linawin, pakitype lang po sa comment section natin. Agad po akong tutugon. Wala naman akong namimiss ng mga comment nyo, no? So, huwag kayo mahiya. Magtanong kayo kung may hindi kayo naiintindihan or may gusto ko yung linawin, i-type nyo lang po. Sasagutin ko po yan sa aking abot na makakaya. Hindi man ako doktor, pero sige, susubukan kong i-relate sa experience ko bilang isang pasyente at bilang isang professor din ng Human Anatomy and Physiology. Susubukan nating sagutin yan, okay?
So, huwag kayong matakot magpa-radioactive iodine, lalo na kung after nun ay may na-experience kayo, it's fine. Normal yon. Basta sundin lang po natin ang payo ng ating mga butihing doktor. Okay? So, natatakot ka pa bang magpa-RI? O natatakot ka bang ma-experience na mag-radioactive iodine? So, for me, wala naman siguro. No, huwag ka matakot kasi 2 years na akong nakaraos mula dyan, no? So, better, kung kinakailangan mo magparay, gawin mo na. Huwag ka na matakot. Sige na. Go lang. Ang importante naman dito, susunod lang tayo sa payo ng mga doktor. Yun lang, that's it. Ang kailangan mo lang gawin, sumunod, magpagaling. Okay? Huwag magpasaway. No? So, ganun lang. So, for me, wala namang komplikado ron. Wala namang nakakatakot. Hindi naman mahirap sumunod. Alright? So, thank you for watching. And magdasal po tayo palagi, no? Huwag tayong makakalimot sa ating Panginoon. So, God bless everyone and mabuhay po tayong lahat.